politics. Sino po nag-influensya sa inyo na parang Sa akin, kasi bata pa ako eh. Nagdawat ko na yung kabataan barangay sa that is 19, late 1970s. balak nila po talaga parang nasa isip nila po kaagad na lang ay tumakbo as mag-serve sa kapal. Hindi pa. Hindi pa. Bali, natigil pa lang sa kanila. Ano po, ano po yung mga naging difficulties nyo being a public servant? Difficulty. Opo. Marami. Balik po na To settle dispute. Our right to settle dispute. Yun ang pinaka-kapatapos. Regarding garbage. Tapos, how do you respond to the calling of your profession? Anong profession? That profession as a public servant. How do you respond to the calling of your profession? Paano ko i-respond? Siyempre, to serve. Number one is to serve. To serve and protect. Ano po, sa may governance na po, since modern na po tayo today and mostly technology na po yung ginagamit ng mga people po, ano po yung techniques nyo po in promoting our barangay in a modern way since most people today are now using cellphones po? Sa ngayon kasi ang bagong ride back ito ay new barangay. Kasi yung dating barangay na namin, that is a private, so hindi kami nakakabit ng internet. So ngayon, free na, kasi okay na yung kapital, ganda naman yung palapag ng lalaki. So nag-provide ko ng internet para madali yung kung ano man ang magiging question, katanungan namin through internet connection, nasasalit mo through Google. Ano po ba, ask ka lang sir, mayroon po ba tayong Facebook page po ba sa barangay? Meron po. Meron na. Meron na. Meron na. Meron na. Kasi hindi ko alam. Barangay. Barangay 2 and 3. Barangay. Ay, why yeah, permit, ha? Ano po, speaking of e-governance po, since yun nga po, everything is using technology na po, paano naman po yung mga senior citizens po natin? Mostly po ba, kasi syempre yung mga senior citizens, hindi po sila palagamit ng mga cellphones po. Mostly po ba dumediretso po sila dito sa may barangay? And with the help of our BHW, saka yung mga volunteers, yung mga gathering information para sa kanila. So yung mga BHW and volunteers po, sila po yung tumutulong po sa mga senior citizens po? Yes, para how do the barangay cooperate within the local government? And how important it is po yung barangay po sa local government? Sa local government, siyempre ang barangay, that's more is for the barangay. So with the help of LGU, isa liga local, so sila ang nagiging, sila ang, bali ang pinaka-main point ito. Sila ang tutulong financially kung kulang ang pondo mo. Ano po, pangalawa po, if there is one system practice na patuloy pa rin na nag-o-occur sa barangay ngayon, what would it be? Yung gusto niyo pong baguhin na
practice po na yung nakasanayan na po kami. Bali, ang sa akin, kasi I am past bulong barangay barangay. Sa ngayon, pag-aaral ako, kasi gusto kong i-implement yung payment ng garbage sa population ng mundo. Kaya lang, hindi ko na kasi maraming na-affect na financially. Maraming na financially kung babaguhin through ordinances. Ano po yung major projects ng administration po natin ngayon? Sa ngayon kasi, ang nakalaan para sa next year budget, bali, ako pa rin gumawa ng budget, bali, ang infrastructure yung drainage system along Rizal Street and Terrace. In your opinion po, sir, ano po kaya yung pinagkaiba ng administration po noon sa administration po ngayon? Hindi pa natin nasasabi kasi ako nga for 13 years ako naging kapitan. So, hindi ko pwede i-compare yung sa ngayon. Kasi very fresh pa yung 15 days pa lang sila. Kami kako, kasi part ako ng council, hindi mo pa malito. Pero ang number one kung ang comparison ko lang yung old and new barangay board. Yun lang muna. Sir, nagulat kasi ako na 13 years na kayo nag-serve as a public servant. And I'm so amazed po. Paano niyo po nakaya, sir, na mag-serve na as a barangay, as a public servant? As a public servant, I served 26 years. 26 years? Yes. Yes. 3 years, barangay secretary. 10 years, barangay kagawad. 13 years, kapital. A little history lang po tayo sa barangay po natin. Can you please give me a little background of history regarding our barangay po? Bakit po, Sorry na po, ang barangay city proper po, barangay 2, yung pinakauna, ito ang swamp area sa cemetery noon nung panahon pa ng Kastila. Ito swamp ito, bali katubigan ito. So, saka dito rin, kasi sa likod ng kan, kasi ang city of Manila, dito ang Rivera, ang alam ko lang, ito ang cemetery noon. Kailan po na-establish yung barangay po natin? Guide yun natin, from 1 to 10 po, ngayon po. Tapos yung barangay po natin, yung i-relate from 1 to 10. Kung i-rate ko, ano yung physical ng barangay hall anong gusto mong i-rate? From 1 to 10 po yung parang for example, pagdating sa yung sa noon po kung regarding sa barangay hall, sa pag-public service din po sa mga tao. As a whole o ano? Or as a whole na lang sir. As a whole, Yes. siyempre. Sa pasok po yan sir. Sa ngayon, ito pang nasasabi,
request kayo request kayo ng management, under new management. So, probably mas maganda, nakikita ko mas maganda itong barangay hall. So, Fully or may air condition, may internet. so by siguro nasa, i-rate po natin siya, nasa 7 or 9 percent. Kung hindi, kasi hindi pa naman ito, kasi pag tinawag mo siya ng barangay, nandyan lahat na yung plan. This is only barangay hall for sa mga paglalan. Kasi ang barangay hall talaga, mayroon siyang room para sa mga sa daycare, sa sa mga senior citizens, mayroon yung mga para sa health, kung sakaling may check-up, yun ang talaga. This is only part of barangay. Hindi pa na natin pinapasali as a barangay. So, barangay hall ito, pero siyempre, kasi ang barangay dito sa barangay ito, ang lupa kasi mahal lang. Kaya we cannot afford to buy lupa para kasi maliit lang yung budget ng barangay. And, Kung ikakategorize ko ba iba na lang natin for the meantime. Kasi iba na lang for hindi naman actually hindi naman actually for compliance of your education, i-rate na lang natin past 5 no past administrative 5, i-rate ko na lang ng median kapanahon. Ayun, at better, i-rate natin sa 7, 8. So, sa naman po, speaking of budget po, ano po yung mga naging project, saan po na-allocate yung barangay project po doon? And paano po nakakolekta yung mga barangay projects po? Through how po? Hindi kasi dalawa. Ang barangay, bali, ang development fund ng barangay is actually ang gagaling sa budget ng barangay for 20% sa kabuuan ng budget, bali 20% from the budget. So far, wala, yung new administration po natin ngayon, wala pa po silang projects or program po ba na wala po bang projects or program pa po sa new barangay? Hindi, sa ngayon nga, bali ang nakalaan kasi ako paano gumawa ng budget for 2024 kasi under law, kami pa rin yung Yung past administration pa rin po. ang gumawa ng budget for 2024. So, ang nakalaan nga ito, yung pinatapon ko na, yung drainage system sa mga. Thank you po, sir, for the interview. Wala na. Bilang sa akala ko aabutin pa natin. Sir, thank you po, sir. Thank you po. RJ Aliman Kaasi o Barangay Kagawad sa Barangay Tuwing Yes po. Bansi. Bale, quick question lang po. Sa tingin niyo po or sa opinion niyo po, ano po kaya yung pinagkaiba nung yung current barangay captain po natin sa past barangay captain po natin?
ano ba yung ma'am? Sa Project nyo lang? project lang po, ma'am. Ay, sir, sa school po. Sa school Opo. lang. Nagkaiba naman okay naman yung dati. Tapos yung ngayon, parang okay din. Ngayon, meron, kasi dati medyo walang barangay hall. Opo. Medyo doon kasi parang gabi wala. Opo. Ngayon, meron ng barangay hall na kaya may natutukanan naman na, may nakatuka naman na tao dito. Opo. Pero usually naman na dati, meron naman. Mm. Kaso hindi naman yung abot sa mga madaling araw, mga ganun. Opo. May limit lang naman yung sa may kabila, dating barangay hall. Yes po. Pero ngayon parang madaling araw, alas 10 or alas 2, mga ganun. Nakabukas pa naman itong barangay hall. Tapos, pag may mga yung naagapan naman, siyempre kailangan sa barangay hall yung parang open. Open palagi po. O para kung sakaling may naggulo Gulo, o opo. may gustong magpa-blatter, open naman nakabukas para ang tawag dito. Yung makapunta sila para makapag-blatter. So, open po hanggang anong oras po ang barangay hall po natin? Minsan maabot ng madaling Daling araw. araw. Opo. Tapos, question nyo lang, opinion nyo na lang po to avoid corruption po sa dito sa may local government unit or po. May video na. Bakit ka tayo? Siguro pag mga ganyan, para walang, para walang corruption. Apo, to avoid corruption. Mas para walang corruption mo, mag-suportahan na lang para sa ikakabuti ng Parang, mga barangay po. Kung ano man yung nagagawa ng magandang project para sa barangay, yun na lang po, parang tulong-tulong para mas mapauunlad ang barangay 20. so, last question na lang po, sir, no? Ano po yung nag-udyok po sa inyo para tumakbo? ng barangay. Kagawad, opo. Ang mga actually, parang wala naman akong balak lumaban kaso yung mga nag-push lang sa akin, mga kaibigan ko, tropa, para gusto namin, meron kagawad na bata, parang marami pang may dudulot sa ating mga barangay, matulungan. Kaya siyempre gusto ko rin po mag-serbisyo sa ating mga barangay. Very last question na po. Sa tingin niyo po, bakit po kaya nanalo si Kiko Lopez po as a barangay captain po? Bakit kaya siya pinili ng mga tao po dito sa barangay 2 Siguro pinili siya, siyempre mabuti naman si Kap. Maganda naman yung naipapakita niya nung kagawad siya. Wala naman siyang pinahiya o Kaya siguro nag-udyo siya lumaban para ikakabuti din ng barangay. Tapos mabait naman si Kapi. So, ano pong masasabi nyo doon sa pagkapanalo po ng barangay captain natin? Tapos ano po yung pinagkaiba niya doon sa yung past barangay captain po natin? Actually, ang pagkaiba nila sa tagal ng namuno yung dating kapitan, wala kaming napapansin na parang pagbabago ng barangay. Hindi tulad na itong nanalo ngayon. Kaya nakikita sa bawat lugar na tinitignan bawat sulok ng barangay ko Parang gagawin. Sa tingin nyo po, ano po kaya ang pinagkaiba nung yung current barangay captain po natin, si Kiko, tapos yung dating barangay captain po natin? Ano po pinagkaiba nilang? Ang pagkaiba, wala tayong barangay pool na maganda. Tapos, yun lang. Opo. May barangay tayong makikilala dito. Tapos, Maganda rin, kahit inupahan, maganda rin. ano po, sa tingin niyo po kaya, bakit kaya
binoto ng mga tao si Kiko po? Kasi palagay ko lang, maraming taon nang lumipas, walang nangyayaring maganda sa barangay natin. Pagbabago, wala rin. Kaya yun, binoto ang karamihan dito. Yes po. Mayroong nagbabagong makikita. Yun lang.